Hello guys! Good morning! Today is Monday and papunta ako ng hospital ngayon para i-pick up yung request ng aking ultrasound. So, wala naman akong work today sa sa Wednesday pa. And yeah, i-pick up ko lang. Inshallah, makapagpa-schedule ako today din. Kasi wala namang pasok or tomorrow. Pero, check ko kung anong available na schedule. Kasi ang sabi sa akin ng secretary doon or ng receptionist is i-pick up ko na daw para hindi ako maunahan sa slot. Siguro marami nagpapabook ng appointment for ultrasound. After a week, 5 months ng ating tiyan. So, inshallah makita na ang gender ni baby. Ayan. Excited na din ako makita ulit si baby sa tiyan. So, ayun. Si Mr. nasa trabaho na. And, yeah, babalitaan ko na lang kayo kapag anong ganap. Nag-aano kami ng asawa ko, nagpupustahan kami. Kasi, ang lagi niya sinasabi, yung baby daw namin is a boy. Gusto daw niya boy ulit. Sabi ko, girl naman. Kasi yung una kang anak, boy na. Tapos si Ali boy. Tapos ito gusto niya boy ulit. Sabi ko, gusto ko girl. Tapos yung family ko sa Pinas, ang sabi nila sa akin, sana nga daw girl. Gusto nila ng apo na girl, pamangkin na girl. So, we'll see. Ang feeling ko rin, nafe-feel ko kasi yung yung paglilihi ko or basta yung mga symptoms ng pregnancy ko na naranasan nung first trimester hanggang ngayon is kakaiba siya. Hindi siya kagaya ng first at second pregnancy ko. So, ang feeling ko talaga is girl siya. So, inshallah girl siya. Pero kung boy naman, okay lang din as long as healthy si baby. Kahit anong gender, okay lang for me. Pero, mas gusto ko syempre na girl naman this time. Ay si Mr. No, that's boy, that's boy. Boy daw ulit. Like na po. Sabi ko, sige, sabi mo boy, basta ako girl. Ayun, so na-excite din si Mr. kung kailan ako magpapa-ultrasound. And inaraw-araw niya ako, nung pagkatapos ko ng dun sa hospital, inaraw-araw niya ako, mag-send ka ng message dun sa receptionist kung may request na ba ng ultrasound. But, tagal-tagal, ganyan-ganyan. Basta inaraw-araw niya ako na i-follow up ko yung request ko for ultrasound. Basta na-excite siya. So, ayun, we'll see kung sinong mananalo sa aming dalawa. Ang daming watermelon. Kukuha kami, nandito kami sa Merkado. Sa Atacadao. 9.90 ang kada isa. Baka dalawa ang kunin namin. May coconut din. Ang liliit naman ang coconut. 2.89. Sa amin, sa Batangas, ang ganito hindi pinapansin. Yung ganyang kaliliit. Good morning guys! Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon nung umuwi kami. Ihuhol ko sana yung napamili ko namin ang asawa ko sa Atacadao, sa Merkado kahapon. Kaya nang pagdating ko sa bahay, pagka-toilet ko, wala na, naipaglalagay na ni Mr. sa ref at saka sa cabinet yung mga pinamili namin. Well, onti lang naman din yung pinamili namin. Bumili kami ng dalawang malaking pakwan. Kita nyo naman sa video. Papakita ko sa inyo. Yung isa, nabuksan na namin kagabi. Kinain namin pagkarating. Tapos yung isa nandito sa labas kasi malaki, hindi kasya sa ref. And kagigising ko lang pala. Ito pinag-inuman namin to kaninang madaling araw after namin magsala ng falda ng asawa ko. Hindi ko na nalinis. So, natutulog ulit ako after ng fajr. Tapos, bumabango naman ako is mga gantong oras na yung magduduhur na. Nakalis na si Mr. Minsan umaalis siya, tulog ako. So, mamaya pa naman ang labas siya, mga 3 p.m. So, okay lang. And regarding pala sa dun sa request ng ultrasound ko,
meron akong ultrasound after a week. So, that time, I will be like 21 weeks na. So, inshallah makita na nga ang gender ni baby. Ayan. Nag-iinit ulit ako ng tubig kasi gusto ko mong uminom ng chocolate drinks. Pakita ko sa inyo yung pakuan. Malaki siya, guys. Mura lang. So, ayan yung isang pakuan. Ayan, oh, malaki siya. Parang ang liit lang sa maliit lang sa camera. Pero malaki siya actually. So, ang isang ganyan is 9.90. Yun nga, dalawa yung binili namin. Ipakita ko pala sa inyo guys itong nabili namin isda kahapon. Walang fresh na fish doon sa merkado sa Atacadao. Merong nabibili sa Carrefour. Pero konti lang yung selection nila. Meron din minsan sardines doon, meron din tilapia. Kaya lang hindi kami sa Carrefour nagpunta kahapon. So ito siya, mackerel. And ito din yung kinain namin lunch kahapon. So ganito siya. 4 pieces. Akala ko 5 pieces sabi ng asawa ko. Malalaki na siya actually. So 4 pieces yung laman niya, which is 15 real. Malalaki na siya. So, I'm so happy kasi kahit frozen yung isda, meron pa rin available dito. Ayan. Tapos natuwa ako kasi may mga nakikita ako ng mga probiotics na drinks, pero may nakita akong Yakult. Maraming pala ditong Yakult na tinda. So, ayun, bumili lang ako ng isa. Medyo mahal lang siya, hindi kagaya sa Pinas. Parang ang tinatamaan ng isang Yakult na ganun is 110 pesos sa atin. Pero I'm not sure if how much na ngayon ang Yakult sa Pinas. Pero parang natatandaan ko is wala pa siyang 100 pesos yung isang packet na ganun. Kung ano-ano lang naman yung napamili namin kahapon. And yung bumili din kami ng chicken, yung nga, fish, fruits, may banana din. Tapos yung mga ngut-nguti namin. Napakabilis guys ng panahon, no? Kalaan niyo yung 5 months na yung ating tiyan. Nasa kalagitnaan tayo ng pagdadalang tao. And nafe-feel ko na din si baby na kumikilos-kilos. Pero hindi pa ganong hindi pa ganong feel na feel. Parang pasundot-sundot pa lang. Once a day lang pala ako guys, coffee. Tapos, pag gusto ko ng mainit, nag-chocolate na lang ako, chocolate drinks, or milk. Hindi ko alam kung anong ilalunch namin. Siguro na lang, chicken na lang. Kahapon nag-fish na kami. Ito pala yung palagi ko ngayong binibili na biscuit sa merkado. Malaki na siya. 500 grams na. Sinasawsaw ko to sa kape. O kaya sa mga hot drinks nga. More than 5 real lang. And matagal ko na siyang kainin. Si Mister, hindi niya ito masyadong gusto. Pero ako kasi, ganyan yung itsura niya. Ako gusto ko siyang sinasawsaw. Sobrang init na ng panahon ngayon dito, guys.
guys, good afternoon. Sobrang late ang aking paggising. 2 p.m. na. Late na din naman ako natulog kasi kaninang umaga nagpunta kami ng hospital. Meron akong appointment para dun sa sa group of women. So nung una hindi ko maintindihan ano ba yung group of women, ano ba yung gagawin for ano ba yun, for laboratory ba yun or imimit ba namin yung doktor. So, ang ibig sabihin pala nun is para siyang meeting ng mga buntis kung ano yung mga kailangan mong gawin kapag may masakit sa'yo, kung ano yung kailangan mong inuming gamot, basta yung mga problema ng buntis, yun, sinabi dun sa meeting na yun. Madali lang siguro mga 10 minutes lang. And mostly sa mga napag-usapan is hindi ko talaga maintindihan. So buti na lang guys, sobrang bait talaga ng aking OB-GYN. Nakita niya ako, yung OB-GYN ko kasi lalaki, si Dr. Rogerio or Rogerio ba yun? So sobrang bait niya, nakita niya ako, and then after nung meeting, sinabihan ako nung parang pharmacist kasi yung nag-lead nung meeting eh. Sabi niya sa akin, kailangan ko daw maghintay sa reception kasi kikitain daw ako ng doktor in between ng kanyang patient. So, buti na lang din kahit wala akong appointment sa doctor today, is kinita ko siya kasi kailangan ko ng cream para sa aking, dito ba sa aking breast part. Kasi sobrang sensitive niya and sobrang kati niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. First time nangyari to sa akin, doon sa dalawang pregnancy, hindi naman ganito yung na-experience ko. So nag-ano pala ako, kita niyo ba? Or hindi, basta nag-ano ako gigrilled ako ng eggplant kasi gusto ko ng ano tawag doon? Tortang talong. Ayan. Meron pa akong tirang kanin. So, iinit ko na lang. Ang asawa ko sabi niya, magluto ka kung ano gusto mo lutuin kasi sa trabaho na ako kakain. Pero uuwi pa rin siya. So, ayun nga. Nakita ko yung doktor. Sobrang bait niya. Alam niyo ba guys, sabi niya sa akin, bibigyan daw niya ako ng multivitamins. Tapos itigil ko na daw yung previous ko na iinom. Tingnan nyo naman kung gano'ng karami na multivitamins ito. Well, parang ano to parang sample to ng mga medrep sa atin or medical representative. So, kada isang ganito na box is meron siyang 4 na capsules. So, binigay niya sa akin lahat ng sample na meron siya. Sobrang bait noon. Sabi niya, this is for you only. Sabi niya, especially for you. Sobrang bait. Ito pala yung cream na para sa, yan, yung sa pangangati ko. Ito yung cream. And then, translate ko siya is, ano siya, cream din para sa baby. Para sa, yung nappy rash, pag may mga itchy sa skinny baby, ito rin yung ginagamit. So at least, meron din sa hospital nito. Hindi ko na kailangan bumili sa labas. Para pag halimbawa, inshallah, kailanganin din ni baby in the future. Free lang. Ayan. Tapos, binigyan niya ako ng gamot. Para to sa hindi daw tumaas yung dugo ko kasi nga may history ako ng preeclampsia. So, binigyan na niya ako ng gamot, 2, 4, 6, 8, 10. Good for 1 month to. After lunch ko siya iinumin. This one is for my blood pressure para ma-maintain na normal siya. So, well, tinignan naman yung blood pressure ko kanina doon is normal naman siya. And yun nga, sabi ng doktor sa akin is pilitin ko daw kumain ng masyadong makakalat kasi isa daw yun sa nakakapagpataas talaga ng dugo. So, sobrang dami nito guys. Siguro, ano bang expiration nito? 2
2025 pa. Ayan. So, ang mangyayari, dahil sobrang dami nito, gusto ko ilagay sa ref na lang. I-open ko na lang isa-isa yung box. Tapos, ilalagay ko siya sa isang lalagyan. Kasi sobrang nakakakain siya ng space. Ayan, ang laki naman. Kita nyo ba? Ang laki ng pagkakapsul niya. Ayan. So, tomorrow ako mag-start uminom nito kasi nakainom na ako nung datihan ko na gamot. And my appointment pala sa ultrasound is after a week. So, ayun. Kanina naman, chinek si baby doon yung heartbeat niya and yung size dito sa tiyan. Inaano nila, minemeasure nila. And sabi naman sa akin is, okay naman daw lahat kay baby. So, alhamdulillah. Basta sobrang bait ng obigay ko, guys. And, ayun, sobrang thankful lang. Alam niyo ba, lahat to free dito. Diba? Kung saan mo ito bibilhin, kung sa Pinas, gusto yung libo-libo mo dito. Sobrang dami. Ilan to? 1, 2, 3. Bibilangin ko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More than a month ko ito may inom. 2, 4. Siguro nasa 30 pieces, 30 bucks nito. Times 4. O, diba? Ilang buwan ko na siyang inumin. And sabi ng doktor sa akin, iinumin ko din daw to after giving birth ng 1 month para makatulong din sa paggagatas ni mommy. Para yung supply ba ng gatas ni mommy. And inshallah this time kapag breastfeed ako, kasi kay Ali at saka kay King, hindi ako nakapagpa-breastfead masyado. Kay King, kasi sobrang dami kong iniinom na gamot, so natakot kami na i-breastfeed ko si King. Well, kami naman yung nag-decide nun, hindi naman yung doktor. Wala namang sinabi sa amin na makakasama sa bata na i-breastfeed. So, hindi ko siya i-breastfeed. Si Ali naman, parang 2 weeks ko lang siya na-breastfeed, then napatigil na din kasi nga nag-work na agad ako. So, ayun. So, inshallah, this time, ma-breastfeed ko ng matagal si baby. Kasi, wala na akong work nun. Hindi ako makakapag-work nun, syempre, kasi dito lang ako sa bahay. Wala magbabantay kay baby kasi nga, andito kami ngayon sa Brazil. So, ayun. 84 pieces na ganito yung laman, lahat-lahat. So, kada isang ganito is dalawa yung laman. So, 168 pieces. Lahat-lahat. Sobrang dami, guys. And more than 5 months ko na siyang iinumin. Hanggang makapanganak na ako. Meron pa akong supplies. So, ito yung gamot na binigay niya sa akin. And chinek ko yung paper niya sa loob is nandito na nga yung folic acid, yung vitamin B12, yung kulina. So, sabi kasi ng doktor is, instead na inumin ko yung dati kong gamot, eto na, kompleto na siya. May vitamins na din. So, yeah. Pakita ko pala sa inyo yung aking lunch. Ito ang aking masarap na tortang talong. Meron ako ditong tirang kanin. Ayan, nag-cut na din ako ng watermelon para pagdating ni asawa is meron siyang makakain na fruits. Kain lang ako, guys.